Inanod ang ilang sasakyang nakaparada sa may Antipolo City ngayong araw matapos umapaw ang tubig sa katabing creek. Samantala, sa Marikina City naman, nagkaubusan ng tent at mabilis na napuno ang ilang evacuation center matapos magsidagsaan ang mga residente sa takot na tumaas pa ang level ng tubig sa Marikina River. May balitang A to Z si Kim Salinas. Nabulabog ang sitio Mapayapa sa Barangay de la Paz, Antipolo City, Lunes ng umaga dahil sa biglaang pagragasa ng tubig sa creek, bunsod ng magdamag na pag-uulan dahil sa bagyong Enteng. Sa pag-apaw ng ilog, inanod pati ang isang SUV at e-trike. Around 7:20, medyo tumataas na nga yung tubig. Nagkaroon ng blockage doon sa pinaka-culvert niya na mga sanga-sanga ng kahoy. Meron din mga debris ng mga basura na naging sanhi ng blockage doon sa drain. So ang tendency noon, umapaw, tapos medyo lumaki yung tubig. Ayon sa opisyal ng barangay, humupa rin kalaunan ng baha pero maraming residente ang naapektuhan. Meron tayong 16 families na nandyan sila sa iba't ibang evacuation natin sa Annex, Barangay Main Hall, dito sa Command Center, na composed of 76 individuals. Samantala, sa Marikina City, dumagsa ang mga residente sa evacuation centers matapos umakyat sa ikalawang alarma ang ilog. Ang iba, napilitang maghintay sa labas at magpahanap ng ibang matutuluyan. Puno na po kasi yung tent. Ilang piraso lang kasi ang tent dyan eh. Tapos may mga tao na. Nung dumating kami, may mga nakalista na. Pinili na lamang ng ilang residente ng Barangay Malanday, Marikina City na mamalagi dito sa labas ng evacuation center dahil ngayon pa lamang ay punong-puno na at overcrowded na ang loob ng evacuation center at hinihintay na lamang nila ang listahan mula sa lokal na pamahalaan kung saang paaralan sila ilalagay para sa kanilang pag-iistayan habang binabaha ang kanilang mga tahanan. Anong magagawin? Tanggalin eh. Sanay na lang. Nakaraan, ganun din nangyari. Ubus din yung mga gamit namin. Pag akit ng tubig, likas na lang din kami kagad. Kaya wala kaming napupundar na gamit, laging sira. Kagaya nung yung misis ko kasi nananahi eh. Nakaraan dalawang motor yung napalitan namin, dagdag gastos. Kailangan mangutang para ipambili uli ng makina. Meron kaming 75 families and then 350 individuals. Usually yung mga low-lying states dito. Sila yung mga first evacuees na nandito. Mabilis yung dumami kagad yung mga evacuees, kaya napuno kagad. Pagtitiyak naman ng lungsod ng Marikina, tinutugunan nila ang pangangailangan ng kanilang mga residente katulad ng pagkain at maging ng gamot kung kinakailangan. Lalo't hanggat hindi umuhupa ang tubig sa ilog, mananatili sila sa mga evacuation center. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.